Sa pag-rewind po ng voice coil ng speaker mga boss, ito po ang una nating gawin. Sukatin po natin ang total na height nitong original na voice coil para yan po ang laki din ng ikat natin mamaya na fiber. Pagkatapos mga boss ay sukatin natin ang height nitong kanyang winding para makuha natin ang tamang impedance nitong ating i-rewind. Ito mga boss, itong paunang iwawind po natin ay gagawin lang po natin itong spacer. Imbes na gumamit po tayo ng manipis na plastic, ito po ang gawin natin na spacer para hindi po magsikip ang ating voice coil mamaya pag matapos na natin na i-rewind. Bali papatungan lang po ito ng ating i-rewind na voice coil. Hindi naman po ito masasayang mga boss, kasi ibabalik din po natin ito mamaya sa lalagyan para every time po na mag-rewind po tayo ay magagamit po natin ulit. So ayan. Ngayon maglagay po tayo ng papel para pag naglagay po tayo ng epoxy sa ating inner winding ay hindi po tatagos doon sa ating ginawang spacer na ginawa natin yung paunang ni-rewind natin. Kasi pag tumagos po siya doon baka mahirapan po tayo sa pagkuha. Ngayon mga boss, simulan na po natin ang pag-wind para dito sa kanyang inner winding. So, kung mapapansin niyo mga boss, umaalog-alog itong positioning gauge ng ating voice coil na ginagawa. Kasi po, hindi po nag-fit sa shafting itong butas nitong ating positioning gauge. Pero, wala pong problema itong circumference nitong ating former o itong ating positioning gauge. So ang sukat po nito mga boss, nitong ating winding ay yun din po ang sukat ng original na winding kanina. Ang gamit po natin na epoxy ay Pioneer Pro na special formulation. So sa gustong umorder nito mga boss, mayroon pong link sa ating comment section. So hanapin nyo lang po. Itong ginagawa ko po na pinapainit ko po itong special formulation para lumabnaw po siya. Hindi po tayo mahirapan sa pag-apply. At saka tulong na rin po ito para mas mabilis po siya na matuyo. Ngayon po ay maglagay din po tayo ng epoxy dito sa itaas ng ating fiber para po ito sa ating outer winding. Dito na po natin siya nilagyan ng epoxy para hindi na po tayo mahirapan.
Tapos po, ito, ipapatong na po natin itong ating fiber dito sa ating inner winding. So ayan, ngayon po itong nire-rewind natin ay outer winding na po ito. Pasensya na po sa umaalog-alog natin na positioning gauge. So ayan, natapos na po natin ang in and out winding natin mga boss. Ang beginning po ng ating wire ay idaan po natin dito sa dito po sa gitna. Ang butas po sa gitna, idaan po natin dito. Ito po ang magiging positive natin. So dinoble po natin ang fiber dito sa itaas ng ating voice coil para mas matibay po siya. At naglagay na po tayo doon ng epoxy. At saka ito po, i-finish po natin siya ng craft paper. So ayan. Hintayin lang po natin siya na matuyo. Ngayon po, alisin na po natin ang paunang winding na ginawa po nating spacer. Para makuha po natin itong ating voice coil. So, ayan. Magagamit pa rin po natin siya. Kasi nilagay ko po siya sa bobbin. So, ngayon mga boss, alisin po natin itong papel. Dapat po mga boss, before alisin itong papel ay napatuyo po itong coil. Hintayin po na matuyo bago po ito alisin. So ito kasi mga boss, tuyo na ito. So ayan, tapos na ang ating in and out winding para dito sa storm surge na gagawin po natin. Storm surge po ng live. D8 po ito, voice coil po ito ng D8 na 1000 watts. So ito mga boss, nag-trim po tayo kasi medyo lumampas konti ang ating fiber. So ayan. Naku po, swak na swak. Thank you for watching mga boss. Paki-heart naman nitong ating video kung nakatulong sa inyo mga boss. Salamat.